Aminadong nagkalamat na ang tiwala nitong si Jam sa ka-LDR niyang partner na si Adrian. Yan ay matapos madiskubre ni Jam na nakipagkita raw itong si Adrian sa ex-jowa niya at ang masaklap pa, may nangyari sa kanilang dalawa. Sa kabila niya, nagawa pa rin ni Jam na patawarin ang kanyang partner na si Adrian matapos mangakong hindi na raw uulitin ang ginawa niyang kataksilan. Kausapin na nga po natin itong si Jam, 24 years old mula sa Taguig. Jam, magandang tanghali sa'yo. Hello po, good afternoon. Jam, Good morning. oo, tama naman. Oh, good afternoon. Ayan, gaano na kayo katagal na mag-on ni Adrian? Ano po, bale, 1 year and, wait, Feb, March, April, May, June, July, 1 year and 5 months. Oh, yan. To be exact, 1 year and 5 months. Pero muntik nang matapos ang relasyon na yan, kailan naman? Noong 1 year and 3 months po kami. At May lang po nitong May. Oo. 2 months ago, nangyari. Oo. Okay, Jam, kwento mo naman sa amin, bakit kayo LDR nitong si Adrian? Ikaw ay nasa Taguig, nasan ba itong si Adrian? Noon po yung LDR po kami nung nasa Cebu pa ako po. Tapos siya nandito na sa Manila. So, nagkakilala lang po kasi kami online. Mhm. And ngayon lang pa po kami nagkita nung pumunta na po ako dito. Okay, nito lang yan. Kailan ka lang ba dumating dito sa Manila? May po. May pa lang. So, bago-bago pa lang kayo Opo. nagkikita. Ayan, pero papaano mo naman na-discover na itong si Adrian ay nakipagkita dun sa ex-jowa niya at gaano ka kasigurado na ex-jowa niya yun at hindi niya jowa yan habang nandun ka sa Cebu at jowa niya rin yung babaeng yun nung nandito siya? Na-discover ko po nung parang katapusan na po ng May kasi yung babae mismo, siya po yung nag-reach out. So, chinat niya po ako sa TikTok kasi kilala niya po ako, alam niya po yung account ko, and sinabi niya po lahat doon po sa TikTok. Sinabi niya lang. Oo. Mm-mm. Sinabi mo rin ba ito doon sa boyfriend mong si Adrian? Yes po, sinabi ko po sa kanya, tapos nung una po dinenay pa nga niya, tapos pagka lang din, inamin lang niya yung may nangyari, pero di niya inamin yung ibang sinasabi ng babae. Oh, bakit? Ano pa bang ibang sinasabi ng babae na mga isinumbong sa'yo? Hindi lang daw sila December nagkita. Nagkita pa rin, din daw sila nung April nitong taon lang. Oh. Kasi daw si Adrian lagi daw nag-aaya na daw po, magkita sila. Pero alam nitong si babae na si Adrian ay meron ng Jam. Andiyan ka na. Opo. At yung sabi din po ni Adrian po, nung December nakita sila, sinabi na raw niya sa babae po na may jowa siya. Oh, paano naman daw sila nagkakilala? Online lang din po. Tapos parang 5 months lang sila nun. Oh, matagal na rin. Oh. Okay. So mas nauna ka talaga at ikaw talaga yung girlfriend nitong si Adrian. Oh, pero in absensya, nagpaka-girlfriend din yung babae habang wala ka pa dito at nasa Cebu ka. Tama ba 'yon? Hindi po, una po sila nagkakilala po. Mas nauna pa sila. Matagal na po. Oh, pero parang 2022. Oh, pero hindi naman sila naging mag-on, hindi sila steady. Yes po, kasi walay po talaga sila po. Ganun. So wala naman talaga silang relationship din pala. Well, yung iba kong mga tinatanong, silang dalawa na yung makakasagot ano. Ayan, pero Jam, eto, sa 1 year and, ano nga sabi mo, 5 months na relationship nyo ngayon, nagtutuloy pa rin 2 months ago, nangyari ang panloloko o hindi pala panloloko, yung pag-amin nitong si Adrian. Ano naman yung nagtulak sa'yo at 24 years old na bata ka pa naman, kung sakasakali, pwede kang makahanap pa rin naman, makakilala ng ibang panibago magiging kaibigan. Bakit mo naisipan na patawarin na lamang itong si Adrian?
So, naisip ko kasi na first time ko namin na-encounter yung ganitong problem. Tapos, nung nalaman ko na po at humihingi po siya ng chance, na-feel ko naman po na nagsisisi po talaga siya. At wala po kasi akong na-feel po na nagbago sa kanya habang nangyayari yung ano nga dito, yung LDR kami, consistent naman pa rin po siya. So, parang ano lang po, nasayangan lang po ako kung i-end ko agad. Pero nag-usap naman na po kami na if ever na mangyari po ulit, wala na po kami pag-uusapan pa. Clear naman po yun sa kanya. Oo, wala nang apela, wala nang negotiation kapag ka nangyari yes, po, kasi pa. First time po kasi ito. Oo. Ikaw ba, meron pang komunikasyon doon sa babae? Paano yan kapag ka halimbawa nag-message na naman yung babae, ke totoo, ke hindi, baka naman biglang, alam mo na, maniniwala ka na lang ba doon, if ever? Yun nga po parang ang hirap kasi ayoko maniwala, pero parang din namang totoo yung mga sinasabi niya. Tapos silang dalawa sabi pa din ni Adrian na ba't ka maniniwala siya? Halata raw na sinisiraan daw Ganun daw. Tapos yung babae lang sinasabi na kung ikaw bahala. Matalino ka naman kung ayaw mo maniwala ganyan. Tapos meron naman akong contact sa kanya sa IG. Then screenshot ko rin po yung conversation namin. Yeah. Anong assurance yung pinakahinihingi mo na lang o hiningi mo dito kay Adrian simula nung magkausap kayo at bigyan mo siya ng chance? Anong mga assurance yon at nagagawa niya ba yung mula sa end niya? Ano lang po yung palagi po kaming mag-BBC po at bibigay na po sa akin yung account niya kasi noon yung nangyari po kasi noon, hindi po kami nakapag-visit. So, parang kaya po nagkaroon siya ng nagawin yun. Tapos ngayon po, sabi ko na dapat gabi-gabi after ng work niya para malaman ko po kung nandun talaga siya sa workplace. So, hindi pa kayo napapagod. Ka-VVC, video call. Ayan, para po sa mga medyo nag-ano kasi yung dating nung boses mo, medyo nagpuputol-putol ng bahagya, Jam. Para dun, sabi, ang assurance na hinihingi ni Jam ay lagi silang mag-video call. Tama ba yon, Jam? Opo, tapos magkikita po kami every weekend po. Kasi po, kapag sinabi ko naman na magbago na, hindi ko naman siya makikita or makukuha yung assurance na yun. So, kung gagawa siya ng ibang bagay, katulad ng ano pa bang bagay na pwede niyang gawin, parang Jam. kanya na po talaga yun. Sige, Jam. So, naka-VC kayo palagi, video call. Kumusta naman yung mga trabaho ninyo? Hindi ba naapektuhan? Lagi kayong magkaharap na lang sa cellphone? Hindi po, ano lang naman po. After work lang naman po kami mag-VC po. After work. Tapos magkikita kami ng every weekend po. Tapos, yun nga po, hawak ko na yung account niya. Na-check ko na po. Pero hindi ba nakakapagod, Jam, na syempre, lagi ka may duda, para ka naghihintay palagi na merong mag-message at papaano nga kung merong mag-trip na mag-message. Sabi ko nga kanina, kung totoo man yan o hindi, kung hawak mo na yung mga social media accounts niya, hindi ba parang ang hirap lang din nun? Kasi kung magtitiwala ka, magtiwala ka na lang. Opo, na-compare ko nga dati. Sabi ko, alam mo dati, hindi naman ako ganito, hindi ako praning na parang grabe lang talaga yung tiwala ko. Kaya hindi ko rin po iningi yung accounts niya before. Tapos ngayon po parang kahit po may bago lang siyang babae na friend po sa FB, parang nangihinig na agad yung katawan ko. Parang yun na yung po ng reaction ng katawan ko. Tapos as in po parang minsan din po nakatulala lang po ako, ganyan po. Kakapagod. Oo, pero hindi mo ba naisip na magpahinga muna? Nung nahuli mo ba yung kalokohan na ginagawa ni Adrian noon, kayo ba ay binigyan? Humingi ka ba ng space sa kanya na teka lang, iiyak ko muna to, dadamahin ko muna yung sakit nito ng ginawa mo o hindi? Sige, dyan ka lang, huwag ka nga alis. Solusyonan na agad natin ito. Lampasan na natin yung pagramdam ko doon sa pain.
ako po, hiningi ko po yun sa kanya kasi hindi ko po talaga kaya mag-act na parang wala lang. Tapos parang hindi talaga magiging okay if hindi ko po malabas lahat po. Tapos ayoko po na nandyan siya, ako lang po. Pero siya po, ayaw po niya kasi parang sa kanya po, wala pong halaga dahil matagal na daw po yung December pa raw kasi po nangyari. December pa, pero may April pa na sinasabi. Opo, tapos parang sa unti-unti niya pong lagi po siyang available na po para sa akin po. Tapos pupunta din po siya sa bahay na unti-unti ko na pong naano po. Okay, so masasabi mo na yung pagbibigay mo ng chance dito kay Adrian ay meron namang pinupuntahan, Jam. Tama bang sabihin yon na dati medyo mahirap din siyang kausap, medyo nare-realize mo na baka tumatakas-takas nga, ano? Pero ngayon hindi na. Opo, hindi na. Pero parang sa end ko po, parang unfair kasi bakit parang ngayon lang siya nagganyan na dito na ako dahil ba malapit na ako, ganyan. At sinasabi ko rin sa kanya, tapos sabi niya naman na hindi daw gano'n. Meron nag-message sa atin dito si Gail, ano? Talaga naman to mga to. Hindi naman tayo nagtatanim ng binhi sa utak mo na isipin, Jam. Pero sabi niya, may dummy account pa, ha, Jam? Baka raw nakakalimutan mo. Ano ba? Techie ba itong si Adrian? Baka may dummy account nga naman. Marami po siyang account. See? Marami po talaga siyang account. Lahat yun pero hawak mo. Pero nakalimutan na raw niya. Nakalimutan. Nakalimutan na raw niya yung iba. Pero chinek pa naman po sa phone niya kung nakaano pa po yung ibang accounts doon. Tapos wala naman po akong nakita. Pero ikaw naman, ang importante naman kasi dito, no? Ako kasi I'm a firm believer, no, sa second chances. 'Di ba? Nagkakamali ang tao, nagkukulang ang tao, pero once na sinabi mo na bibigyan lang kita ng isang pagkakataon kapag ka nagkamali ka sa parehong naging problema natin noon, tapos na 'yun. Non-negotiable na yon. Kahit wag na tayo mag-usap. Yun na yon. Wag ka na magpakita, wag ka na makiusap, wag ka na gumamit ng mga padrino. Tapos na yon. Pero ikaw ba, yung promise na yan, Jam, ay kaya mong panindigan in the future? In the event na mangyari ulit yung ginawa ni Adrian, kaya mo siyang iwan na. Ito na yon. Tama na yung chance. Wala na. Tapos na. Yes po. Kaya ko pong gawin. Promise ko na po talaga sa self ko at ito naman po babigay ko lang siya sa kanya para na lang din po rin sa peace ko kasi napipil ko pa rin ko kasi po na may something wrong if hiwalayan ko po siya agad. Yun lang po yung talagang napipil ko. Tapos peace ko po na bigyan siya ng chance isa pa at para na rin po sa peace ko. Hindi ko na po talaga ino-overthink po kung like may daming accounts ba siya. Ganyan po, pinipilit ko po talaga yung self ko na hindi na po mag-overthink kasi mahirap po talaga, especially may trabaho po ako. Kaya kung ano man po yung mangyari, parang it is what it is na lang. Okay. Pero ito na yung first and final chance ni Adrian na ibibigay mo. Okay. Sige, bibigyan ka ng ating programang Heart to Heart, na ibigay naman kung ano yung mga gusto mong reminder, mga dapat ingatan din at mensahe para dito kay Adrian na kasi syempre ang mga nanliligaw sinasabi iingatan ko ang puso mo. Pero nga kapag hindi nila na papanindigan, hindi sinasadya o sinasadya, nasaktan ka. Pero ito, I'm guessing, sinadya ni Adrian noon, nga lang nahuli. Pero dahil sa pinagbigyan ka pa rin. Ano ba ang mensahe mo para sa kanya? Go ahead, Jam. So, Adrian po. Yes, for Adrian, kausapin mo siya. It's as if siya yung nandito sa kabilang linya. So, to Adrian po, so hindi ko kailanman pinake yung pagmamahal ko. Alam mo kung ano yung pinagdaanan ko sa previous relationships ko. Alam mo kung ano yung pinagdaanan ko sa family ko. Tapos, alam mo lahat. And never ko expect na magagawa mo sa akin yung ganitong bagay kasi hindi ko talaga nakita kahit na yung ibang tao ang dami nilang sinasabi about sa iyo, ginajudge kanila na keso ganito ka nga tapos ang bilis kong nagtiwala sa iyo, hindi ko yun pinakinggan dahil alam ko na kahit ganun ka sa paningin nila, alam ko nakita ko naman mismo
kung ano ka, kung gaano din kabuti yung puso mo. Siguro nga nadala ka lang sa temptation, na-tempt ka lang kasi wala ako, malayo ako, and for 1 year hindi tayo nagkita, never tayo nagkita. So naiintindihan ko sa part na yun, pero sana hindi lang kay Adrian, sa lahat ng mga lalaki, dahil minsan dinadahilan nyo na nature ng mga lalaki na madaling matukso pag once nilalapitan ng mga babae. Sana sa mga lalaki na nagsasabing mahal nyo talaga yung mga girlfriends nyo, mga asawa nyo, sana man lang bago kayo gumawa ng mga bagay na ikakasakit nila, isipin nyo kung ano din yung mga sinakripisyo ng mga partners nyo. Isipin nyo kung gagawin nyo sa kanila yan, yung bagay na ikakasakit nila, kung ano yung magiging impact nito sa mental health nila, sa buong buhay nila, sa buong buhay nila. Kaya sana, huwag nyo isipin yung mga sariling desires nyo lang. Sana, i-consider nyo din mafe-feel nila. Dahil, totoo naman na once pag nawala na yung tao, dyan nyo pa marirealize ng lahat at magsisisi kayo. Yun lang. Maraming salamat sa iyo, Jam, ha? At syempre, ang mensahe ko naman kay Adrian, alam mo, malalim mag-isip itong si Jam, wag mong sayangin yung ikalawang pagkakataon na ibinigay sa'yo nitong si Jam. Oo, sa ginawa mong panloloko. O mukhang matinong babae, ano? At alam niya ang sinasabi niya. At ang pinaka-bottom line dyan, para sa lahat ng mga nagmamahal, bukod sa pagsasabi at pagsasalita ng mahal kita at I love you, bukod sa salita, kailangan po ay dinadama at ginagawa.